Tara, simulan na natin itong train cake for today's video. Hello mga mi! Grabe, ang tagal ko talagang hindi nakapag voice over. At andito na nga tayo sa first part. Bali, yung gamit ko nga pala dito ay pastillas fondant. So, hinati-hati ko siya and then nagkukulay na nga ako diyan. So, mabilis ang video. At yung anak ko, pasilip-silip pa diyan. Siyempre, yung unahin talaga natin ay yung pagkukulay. At andito na nga din tayo sa paggagawa ng mga toppers. Kasi ganito yung aking mga ginagawa mga mi. Toppers muna bago maggawa ng cake. So, mga 3 days ahead or pwede kahit mga 1 week, gumawa na tayo ng mga toppers. Ito nga palang pastillas fondant na to ay tumatagal siya ng mga 1 month. So, depende pa rin sa storage mo. Mabalik na tayo dito sa toppers, itong paggawa ng trend. Medyo nagwo-worry pa nga ako dito mga mi, kasi wala na akong stock ng Rice Krispie. So, ang ginawa ko ay purong fondant. So, nakita nyo naman, nabilis ko na lang yung video na purong fondant talaga. Nagwo-worry talaga ako if kakayanin siya ng cake. Yung cake na paggawa ni client ay ganito. Originally, fondant talaga yung aking gagayahan, yung sinend sa akin ni client. Sabi niya, icing cake na lang daw and then fondant details. Totoo lang, gusto ko nang gawing fondant cake talaga lahat. Kasi nga nagwo-worry na ako na baka mamaya magkaroon ng aberya at baka di kayanin ng cake yung mga toppers kasi nga ay purong pastillas to. Mabigat din kasi yung mga pastillas mga mi. At eto na nga yung ating finished product, yung mga nagawa ko. O diba, ang linis tingnan. Meron nga rin pala nag-comment sa reels ko. Paano ko daw ginagawa yung fondant? Yung sa may pangalan. Actually, gumagamit lang ako ng cling wrap mga mi. Madali lang din naman yung sundan. Meron din ako mga previous video na pwede nyo rin naman sundan. And then, ang gamit ko nga pala na food color dito ay yung Neko na kulay blue. At yung icing syempre, yung ACC whipping cream ng Achievers. So, maganda pala talaga itong pagka-blue ng Neko. Actually, first time kong gumamit ng kanilang food color na blue. At saktong-sakto talaga to sa pinagagaya sa akin ni client. And then, naglagay muna ako ng chocolate ganache bago ako maglagay ng icing. Kasi nga, ay mabigat yung mga pastillas fondant. So, para sure tayo na matibay talaga yung cake. So, syempre, habang nagpapakinis tayo, ay hindi talaga nawawala yung mga struggles. At alam na alam nyo yan mga mi, syempre. Hindi naman palaging perfect yung ating mga gawa. Hindi lahat na ipapakita. Meron talagang mga behind the scenes. Kaya minsan yung mga reels, doon ko pinapakita yung aking mga failed moments. So, dito nga sa pagpapakinis, may akong ginagamit yan mga mi. Yung plastic, yung stainless, and then yung, and pati yung mga manipis na scraper. Kasi nga, gusto ko rin na pulido talaga yung aking pagkakagawa sa cake. Dahil si client ay repeat client mga mi. Syempre, mga repeat client na yan ay dapat talaga nating inaalagaan. At hindi natin pababayaan. Nakaka-pressure din kasi once na paulit-ulit silang gumu-order sa atin ng cake, dapat talaga ay palaging magaganda yung mga nagagawa natin na cakes. Sa kagaya nito, ang daming mga toppers, mabibigat pa. Ang dami ko talaga mga struggles dyan mga mi. Hindi ko na lang ipapakita dito sa video kasi masyado nang mahaba. Actually, nauubusan na rin ako ng mga sasabihin. Sa tagal ba namang hindi nagvo-voice over? Hay nako. At saka isa pa, pag talaga icing cake, ay kinakabahan talaga akong mga mi. Bawal talaga magkamali. Gaya niyan, sabay bandang taas, pinabayaan ko na lang. Kasi nag-set na rin yung icing. Kung ko nga pala makakalimutan, bago nga pala akong maglagay ng mga fondant details sa icing cake, ay pinaseset ko muna siya sa chiller. Dapat ay nag-set na talaga siya para kapag meron akong mga mali, pwede ko pang ma-move yung mga toppers. Pag malambot yung icing, ang hirap na maglagay ng mga toppers kasi once na dumikit, touch move na yun, mahirap nang baguhin. So ayan, natapos na rin. Palitan ko nga pala yung number 3 mga mi. Parang hindi kasi makita yung number 3 na silver, parang mas maganda talaga yung gold. So kahit may mga flaws, gustuhan pa rin siya ni client. Tuwang-tuwa siya, ang ganda pa nga ng kanyang feedback kasi kopyang-kopya ko daw talaga. Pero meron din mga mailang details na kanyang pinatanggal at pinabawasan. So hanggang dito na lang mga mi. Thank you so much for watching.